Hindi alam ni Ethel kung anong magiging reaksyon niya nang makita niya si Calix sa labas ng estudyo kung saan siya nagtuturo. 2 araw na ang nakakaraan mula nang huli sila nitong nagkita at nagkausap. At bago niya ito makita ngayon, pinagdududahan niya kung totoo ba ang pinagsasabi nito noong pumunta ito sa apartment niya. Why would Calix Vargas, a gorgeous bachelor, will want to have one chance with her? Ano ba ang mayroon siya na wala ang ibang kababaihan? At saka may anak siya, may sabit. Napaka-imposible lang kasi para sa kanya ang gusto nito. And now, she saw Calix standing outside her studio. What the hell? Baka binibiro lang siya ng kanyang mga mata. Calix, paninigurado niya na tama ang nakikita niya. Ngumiti ang binata nang magtama ang mga mata nila. Good morning, beautiful. May ibinigay itong paper bag sa kanya. Have a good day. Dumaan lang ako para ibigay to sa'yo. May board meeting kasi ako, kaya hindi kita maiimbitahan mag-breakfast sa labas. Bye! Take care and have a blessed day ahead. Pagkasabi niyon ay kinindatan siya nito. Saka mabilis itong naglakad patungo sa nakaparada nitong kotse at sumakay pagkatapos ay pinaharurot nito ang sasakyan. Nakatingin lang siya sa papalayo nitong sasakyan pagkatapos ay bumaba ang tingin niya sa hawak niyang paper bag na bigay ni Calix. Ano to? Pumasok muna si Ethel sa estudyo at nagpapasalamat siya na nauna siyang pumasok kay Beth. Wala pa ang kaibigan niya para tudyuin siya ng walang tigil. Binuksan niya ang paper bag at nang makita ang laman. Isang munting ngiti ang gumuhit sa mga labi niya. Isang Starbucks coffee at cookies ang laman ng paper bag. May maliit na papel na naroon at hindi niya napigilan ang sarili na basahin iyon. Beautiful. It up. Hope you like it, Calix. Hindi maikakaila ni Ethel na parang tumalon-talon ang puso niya sa kilig. Pero kaagad niya iyong sinuway dahil hindi niya dapat nararamdaman yun. Pumasok siya sa silid na nagsisilbing opisina niya at doon kinain ang bigay ni Calix. Siyempre nagtabi siya para kay Seth. Paborito kasi ng anak niya ang cookies. Tamang-tama naman nang matapos siyang kumain, isa-isang nagsidatingan ang mga estudyante niya. Tuwing umaga, ang mga estudyante niya ay mga teens na gusto ng mga magulang na matuto ng tamang pag-uugali dahil wala ang mga itong oras para gawin iyon kasi masyadong abala sa mga trabaho nito. Sa tuwing weekends naman, ang mga estudyante niya ay mga bata na nasa edad 5 hanggang 10. Ang mga magulang naman ng mga ito ay lahat mayayaman at gustong matuto ang kanilang mga anak sa tamang mga galaw at kilos sa iba't ibang okasyon sa murang edad. At dahil kay Calix, binuksan niya ang tinatawag ni Beth na special classes. Mostly ang mga estudyante niya ay mga kaedad niya na kulang ang confident sa sarili o kaya naman ay iyong gustong malaman ang mga dapat ikilos sa bawat sitwasyon at okasyon pupuntahan. Late na nang dumating si Beth pero wala naman iyong kaso sa kanya. Magaling si Beth bilang isang sekretarya niya at matalik niya itong kaibigan. Pagkatapos ng klase niya, kinulit siya ng kinulit ni Beth tungkol kay Calix, kaya naman wala siyang ibang choice kundi ang sabihin dito ang totoo. Beth was a good friend of her at karamay niya ito habang pinagbubuntis niya si Seth nang walang dumamay sa kanya kahit pa ang ate niya. Hindi ko alam kung bakit pero humingi siya ng isang chance sa akin. Pagkukwento niya. Hindi ko alam kung anong tumatakbo sa isip ng lalaking yun, pero kung ano yun, hindi ko siya hahayaang saktan ako. Biglang tumili si Beth, kaya naman mabilis niyang tinakpan ang tenga. Oh my God, oh my God, oh my God. Dapat sinabi mong hindi lang one chance, kundi second chance, third chance, fourth chance, at million chance ang ibibigay mo sa kanya. That man is super rich. No. Ayoko, wika niya na umiiling-iling pa.
Fear started to coat her heart. Kahit pa gusto ko siya at bumibilis ang tibok ng puso ko kapag malapit siya, ayoko pa rin. Kinagat niya ang pang-ibabang labi. Nakakatakot pumasok sa isang relasyon na alam ko ang patutunguhan. Nakakatakot magmahal ulit kung alam mong masasaktan ka lang sa bandang huli. Oo nga, at gusto ko siya. At nababaliw sa mabilis na pagtibok ang puso ko pagkasama ko siya. Pero hindi pa rin iyon sapat para magtiwala ako na sa pagkakataong ito, mag-forever ako sa piling niya. Kasi baliktarin man ang mundo, may sabit ako. Binata si Calix at hindi kami bagay sa isa't isa. Tanggap ko na hindi ko mararanasan ang salitang forever. Mapakla siyang tumawa. Well, wala naman talagang forever. Bumagsak ang balikat ni Beth. Lumungkot ang mukha nito. Ethel, hindi ka naman pwedeng maging bitter buong buhay mo. Oo nga, at may anak ka na. Pero may karapatan ka rin namang sumaya at magmahal. Nasasabi mo lang yan kasi hindi ikaw ang may anak. Hindi ikaw ang nasaktan at wala ka sa kalagayan ko. Nag-iwas siya ng tingin nang maramdaman ang paninikip ng dibdib niya. Mahirap magtiwala, lalo na kapag yung katiting na tiwala na natira sa iyo ay sinira ng taong mahal mo at akala mo ay mahal ka rin. Sinira ni Cole ang natitirang tiwala ko sa mga kalalakihan at napakahirap ibalik ng tiwala sa mga kalalakihang walang ginawa kung hindi saktan ang mga kabaro natin. She had with Calix, pero hindi iyon sapat para basta-basta na lang siyang tumakbo sa mga bisig nito. Oo nga, at humingi ito ng chance. Pero anong halaga nun? Anong gamit nun? Chance para saktan siya? Ni hindi nga nito binanggit sa usapan nila ang anak niya. Uunahin muna niya ang kapakanan ng anak niya bago siya. Ayaw na niyang umasa na may tatanggap sa kanila ni Seth ng buong buo. Masasaktan na naman siya at ang anak niya. Well, Beth said, talaga namang nasaktan ka sa ginawa ni Cole sa'yo. Gago yun eh. Naiintindihan kita kung ayaw mong bigyan ng pagkakataon si Calix. Pero Ethel naman, hindi lahat ng lalaki katulad ni Cole. Yeah, right. Ethel snorted. Palagi kong nababasa noon sa mga magazine si Calix at ang mga babaeng sinaktan nito. Beth, imposibleng magbago ang isang babaero. Natatakot ako baka isa rin lang ako sa mga babaeng paiiyakin ni Calix. He had been with women who are more beautiful than me. Iyong mga babaeng yun nga iniwan niya at pinaluha. Ako pa kaya? Ano ba ang mayroon ako? Wala. He's only saying that so he can get into my pants. But later on, iiwan din niya ako. Umingos si Beth. Asus, Ethel, kilala kita. Natatakot kang aminin sa sarili mo na talagang gustong-gusto mo si Calix kahit noon parang hindi kayo personal na magkakilala at alam kong gusto mong patunayan ni Calix sa'yo na hindi siya katulad ng ibang lalaki. Sino ba ang may ayaw nun? Napabuntong hininga siya. Lahat naman yata ng mga babae sa mundo gusto ng lalaking magpapatunay sa kanila na mahal talaga sila nito at hindi iiwan. Tumayo siya sa kinauupuan at naglakad patungo sa terasa na nakaharap sa parking lot ng estudyo. Lahat naman ng babae gusto ng lalaking magmamahal sa kanila ng tapat at totoo. Pero wala nang lalaki na ganoon ngayon. Tumingala siya sa maaliwalas na kalangitan. Sa mga libro at pelikula na lang nag-i-exist ang mga lalaking yun. Tumabi sa kanya ang kaibigan at nagpakawala ng malakas at malalim na hininga. Kung ganoon, tumingin ka sa ibaba at sabihin mo sa akin na hindi kayang patamisin ng makikita mo ang mapait pa sa ampalaya mong puso. Naguguluhang tumingin sa ibaba si Ethel at nanlaki ang mga mata niya nang makita roon si Calix na nakatayo at may dalang bulaklak habang nakatingala sa terrace at nakatingin sa kanya. Calix, bulong niya sa pangalan ng binata. Bumulong sa kanya si Beth. Take that, Ethel. Tingnan natin kung gaano ka kabiter.
Kumaway si Calix sa kanya. Hey, beautiful, pwede ba akong pumasok? Wala sa sariling napatango siya. Pabulong na nagtanong sa kanya ang kaibigan. Kaya pa ba, Ethel? Binalingan niya ang kaibigan. Ano? Wala. Nginisihan siya ni Beth. Good luck sa'yo, best friend. Umalis si Beth sa terasa. Siya naman ay hinintay na makarating sa terasa si Calix. Hindi niya alam kung ano ang ginagawa ng binata rito. Akala niya may board meeting ito. Hey, beautiful. Hindi siya nakagalaw nang halikan siya nito sa pisngi. Nagustuhan mo ba ang binigay ko sa iyong cookies kanina? Tumango siya habang nakatanga sa gwapo nitong mukha. Calix chuckled. Okay ka lang? Oo. You look lost. Calix snapped his fingers over her face. Okay ka lang ba, ganda? Napakurap-kurap siya. Ha? Wala. Natatawang ani ni Calix at inabot sa kanya ang isang bouquet ng bulaklak at isang box ng chocolate para sa pinakamagandang babaeng nakilala ko. Napatingin siya sa bulaklak at kahon ng tsokolate na iniaabot nito. I thought flowers and chocolate are overrated. It's not, ani Calix saka nagtanong. Want to have lunch with me? Tumingin siya sa estudyo niya na may mga estudyante pa na naroon. Sorry, I can't. May klase pa ako eh. Ganoon ba? Yeah. Namalsa ang binata. Sige, maybe next time. Ginawaran siya nito ng halik sa pisngi at umalis. Nakatingin lang si Ethel sa papalayong bulto ng lalaki. Parang may pumipilipit sa puso niya pero pinagsawalang bahala niya iyon. Hindi naman talaga siya pwede kasi may mga estudyante pa siyang tuturuan. Mabigat ang kalooban na pumasok siya sa estudyo at nag-umpisa ng magturo. Lampas 4:00 na nang matapos ang klase ni Ethel. Nang makalabas na lahat ang estudyante niya, nilinis nila ni Beth ang buong estudyo. Natapos sila maglinis bandang 5:00 na ng hapon. Sige, uuwi na ako, ani Ethel sa kaibigan. Susunduin ko pa si Seth kina Ate Edna. Nginitian siya ni Beth. Go, okay lang ako rito. Nililigpit nito ang mga ginamit niyang references sa pagtuturo. Ililigpit ko lang ang kalat sa maliit nating opisina. Pagkatapos ay uuwi na rin ako. At saka, kailangan ko pa nga rin ayusin ang schedule mo sa susunod na linggo. May mga special classes ka next week. Okay, ingat ka rito, bilin niya. Ilak mo ang pinto pagkalabas mo. Yes, ma'am, sarkastikong anito. She rolled her eyes at Beth and left the studio. Pababa na siya ng hagdan na patungong first floor nang makakita siya ng lalaking nakaupo sa huling paanan ng hagdan. Nakatalikod ito sa kanya. His back looked familiar, those broad shoulder, his defined back, and not to mention his neat midnight black hair. Calix? Sambit siya sa pangalan ng binata na kamukha ng lalaking nakatalikod. Nilingon siya ng lalaking nakatalikod at ganoon na lamang ang panlalaki ng mga mata niya. Ikaw nga, mabilis siyang naglakad pababa sa hagdan, palapit sa binata. Anong ginagawa mo rito, Calix? Hinihintay ka. Umawang ang labi niya. Ano? Hinihintay kitang matapos ang klase mo para wala ka ng dahilan pa para hindi ako saluhang kumain ng lunch. Napatingin siya sa labas ng bintana. Madilim na sa labas. Ibinalik niya ang tingin kay Calix. Gabi na, Calix. Kumain ka na ng dinner at umuwi ka na. Nilampasan niya ito at lumabas siya ng gusali. Naramdaman niyang sinundan siya ni Calix dahil naririnig niya ang yabag nito sa likuran niya. Calix, umuwi ka na, anya. At lumapit sa second hand niyang kotse na binili niya 1 taon na ang nakakaraan. Hinawakan siya ni Calix sa braso at pinihit siya paharap dito. Saluhan mo akong kumain. Please? Napabuntong hininga siya saka hinarap ito. Hindi pwede. Susunduin ko pa ang anak ko at magluluto pa ako ng hapunan namin. Inagaw niya ang braso na hawak nito. Sorry, kumain ka na lang mag-isa. Habang pasakay siya sa sasakyan niya,
Pinagdarasal niya na sana pigilan siya ni Calix dahil siguradong magpapapigil siya. Pero hanggang sa makapasok siya, walang Calix na pumigil sa kanya. Bakit kasi ang arte ko? Mabigat ang damdamin na nagmaneho siya patungo sa bahay ng kapatid niya. Nang makarating doon, naghihintay na sa kanya ang ate Edna niya at si Seth sa labas ng bahay. "Hello ate," anya nang lumabas sa sasakyan at niyakap ito. "Kumusta ka na Ethel?" tanong ng kapatid niya sa kanya. "Ayos lang ako ate," sagot niya at niyakap niya ang anak ng mahigpit. "Kumusta ang pakikipaglaro mo sa mga pinsan mo?" Masayang ngumiti si Seth. "Masaya po, mami." Nginitian niya ang anak. "Great." Tumingin siya sa kapatid. "Aalis na kami ate." "Salamat ulit." Sinuklian ng kapatid niya ang ngiti sa mga labi niya. "Anytime. Alam mo naman na gustong gusto ko kapag narito si Seth sa bahay kasi may kalaro ang anak ko." "Yeah, me too." Anya at inayo sa pagkakasukbit ng bag ni Seth sa balikat nito. "Anyway, aalis na kami. Dito na lang kayo mananghalian." Ani ng nakakatandang kapatid. Umiling siya. "Hindi na ate, nakakahiya na. Iniwan ko na nga si Seth eh. Next time na lang siguro." Nahihiya siya sa asawa nito kahit pa nga maayos naman ang pakikitungo nito sa kanya at si Seth. "Sige," hinalikan ng kapatid niya sa noo si Seth at niyakap siya. "Ingat sa pagmamaneho." "I will," anya at pinapasok si Seth sa sasakyan. "Salamat ulit ate." Pahabol na sigaw niya bago pumasok sa sasakyan at pinaharurot iyon patungo sa apartment na nirerentahan niya. "Cookies!" sigaw ni Seth nang makita nito ang cookies na bigay sa kanya ni Calix na nasa dashboard. "Mami, akin na yung cookies." Natatawang inabot niya ang nakasopot na cookies at ibinigay sa anak niya na excited nang tikman iyon. "Heto baby." "Thank you mami." Masayang wika ng anak niya at kumain ng cookies. "Wow mami, ang sarap naman po. Saan niyo ito binili?" Napangiti siya. "Bigay lang yan kay mami." Kumagat ulit ito ng cookies. "Masarap po. Pakisabi po sa nagbigay na salamat." "I will baby." Nang makarating sa apartment nila, binihisan niya si Seth at nagluto siya ng hapunan nila. Sabay silang kumain ng anak niya at tinulungan siya nitong maghugas. Seth helped by playing with bubbles and wetting their clothes. Kaya naman nagbihis siya bago pinatulog si Seth. Binasahan niya ng kwento si Seth, pero hindi pa natatapos ang binabasa niyang kwento ay nakatulog na ang anak niya. Napailing-iling na lang siya at ibinalik ang storybook sa bookshelf na nasa study table nito. Pagkatapos niyang ayusin ang komot nito, lumabas siya sa silid nito at dahan-dahang isinara ang pinto para hindi ito magising. Ethel was about to enter her room when someone knocked on the door. Kumunot ang noo niya. Sino naman kaya to? Nagpakawala siya ng isang malalim na buntong hininga at naglakad patungo sa pinto at binuksan iyon. Sumasal ang tibok ng puso niya nang makita si Calix ng pinto. Anong ginagawa mo rito?" Nagtatakang tanong niya. Itinaas nito ang dalawang kamay na may hawak na paper bag. "Eat with me, please." Nagsalubong ang kilay niya. "Hindi ka pa kumakain mula kanina?" Umiling ito. "Ayaw mo akong samahan eh." Sinisi pa siya nito. Nilakihan niya ang pagbukas sa pinto. "Pasok ka." Nanlaki ang mga mata nito na parang nagulat dahil pinapapasok niya ito. "Really? Pwede akong pumasok?" Tumango siya. "Pasok na. Tulog na ang anak ko, kaya pwede kang pumasok." Napatango-tango ito at pumasok sa loob ng apartment niya. Iginiyan niya ito patungo sa kusina at doon inilabas ang laman ng paper bag na dala nito. It had beef steak, menudo, adobong baboy, kaldereta at mixed vegetables. Nakalagay ang mga iyon sa transparent plastic box. "Hindi ako nakadala ng kanin," ani Calix na napakamot sa ulo nito.
Kumuha siya ng pinggan at nilagyan ng kanin iyon at inilapag sa harapan ni Calix na nakaupo na sa silya ng hapagkainan. Mabuti na lang at medyo madami ang sinaing niya. Para sana iyon sa agahan nila bukas ni Seth. Kain ka na, anya, at umupo sa kaharap nitong silya. Calix hastily dug in and eat. Ang bilis nitong kumain. Parang may humahabol dito sa bilis ng bawat subo. Kaya naman hindi na siya nagulat nang mabulunan ito. Naiiling na kumuha siya ng tubig at iniabot iyon kay Calix na mabilis namang tinanggap at ininom. Bumuga ng hangin si Calix. Darn it! Umubo ito. Shit. Don't curse while eating, Calix. Mariing saway niya sa binata. Napangiwi ito nang marinig ang pagsaway niya. Sorry, it's just that hindi pa ako kumakain mula kaninang umaga. Nagugutom na ako, sobra. Inirapan niya ito. Calix, bakit ka ba kasi nagpapalipas ng gutom? Alam mo bang masama yan sa katawan? Ang sarap nitong pingutin pero alam niyang wala siyang karapatan. Kaya naman ang buhok na lang nito ang pinanggigilan niya. Dumukwang siya sa mesa at inabot ang buhok nito at sinabunutan. Aray! Tinanggal nito ang kamay niya na nasa buhok nito at tumingin sa mga mata niya habang hawak pa rin ang kamay niya. Hindi maiwasang hindi tumibok ang puso niya. Hindi ako kumain ng lunch kasi hinihintay kita. Tapos ayaw mo akong makasama sa dinner. Kaya nawalan na ako ng ganang kumain. Pero gusto talaga kitang makasalong kumain. Kaya narito ako, paliwanag nito. Napabuntong hininga siya. Hindi niya napigilan ang sarili na makonsensya sa sinabi nito. She didn't want to eat with him because she believed that prevention was better than cure. She is preventing Calix from entering her life. Ayaw niyang masaktan siya nito. Sa susunod, huwag ka nang magpapalipas ng gutom, okay? Anya na lang niya. Akmang babalik na siya sa pagkakaupo nang bigla na lang sapuin ni Calix ang mukha niya at inilapat ang mga niya. Nang pakawalan nito ang mga niya, kinagat nito ang pang-ibaba niyon saka kinindatan siya. Basta ba kakain ka kasama ako araw-araw, hindi ako magpapalipas ng gutom. Natatawang umiling siya at bumalik sa kinauupuan. Oo na, kakain na ako kasama ka. Sounds good to me. Masayang sabi nito. Pagkatapos ay pinagpatuloy ang pagkain. Pagkatapos kumain ni Calix, ito ang pinahugas niya sa kinainan nito. Nakamasid lang siya sa binata habang nakaharap ito sa lababo at naghuhugas. Napapangiti siya sa tuwing nabibitawan nito ang pinggan. Buti na lang ay plastic ang pinggan na ginamit nito kaya hindi nababasag. Thank God. Calix, when he finished washing the dishes, pinaikot niya ang mga mata. Jeez, Calix, kinainan mo lang ang hinugasan mo. Not that challenging. Bumaling ito sa kanya habang tinutuyo ang kamay gamit ang towel na nasa gilid ng lababo. Sorry dahil nabuhay ako na may gintong kutsara sa bibig ko. Not an acceptable reason. Inirapan niya ang binata. Hindi iyon sapat na dahilan para hindi mo malaman kung paano maghugas. Galit ka? Naguguluhang tanong sa kanya ni Calix. Anong pinaglalaban mo? Hindi. Lumapit sa kanya si Calix, saka hinawakan siya sa bewang pagkatapos ay ginawaran siya ng maliliit na niya. Kagad naramdaman ni Ethel ang niya. Only Calix could do this to her body. Calix, sinamantala ng binata ang ng bibig niya dahil kaagad nito iyong sa isang mainit na yun na lang siya sa nakakasensasyon at parang may sariling isip na yumakap ang mga braso niya ng binata at It only took one kiss from Calix to melt her defenses. Gusto niya itong itulak palayo. Gusto niya ipagtabuyan pero ang mga niya mas lalo pa itong hinapit palapit sa kanya. Naging binata.
naramdaman na lang niya na nakasandal na pala siya sa pinto ng refrigerator habang ang mga nito ay gumagapang sa niya patungo sa nararamdaman niyang yun. Nakagat na lang ni Ethel ang labi ng maramdamang ng binata at dahil naka-flowing miniskirt siya. Madali nitong habang ang isa nitong kamay ay isang mahinang ng maramdamang mas humigpit ang yakap niya sa binata at parang may sariling isip na niya para bigyang lang ang mga kamay nito sa kanina pa nawala ang inhibisyon niya sa katawan kasabay ng pagkadarang niya sa nitong mga ang tanging gusto lang niya sa mga sandaling iyon ay ipagpatuloy ni Calix ang sa Ethel couldn't help but when she felt one of his slid inside of her. Calix niya sa pangalan ng binata na ang ay mahigpit siyang napakapit sa balikat nito ng mas para siyang pero hindi siya ng malakas. Malapit lang ang kwarto ng anak niya sa kusina. Baka magising ito. Sa kanyang pakiramdam ginawa ni Calix na gamit ang nito. Hindi man lang niya na malaya na nito ang mga sunod-sunod na lumabas ang mahihinang sa mga labi ni Ethel nang maramdaman niya ang pero hindi iyon naging dahilan para tumigil si Calix sa ginagawa nito. Bumalik ang mga ni Calix sa mga niya, tsaka bumulong. Turn around beautiful. May sariling isip ang katawan niya na kaagad na sinunod ang sinabi ni Calix. Tumalikod siya at ngayon ay nakaharap na siya sa refrigerator nila. Hindi na naman niya napigilang hawakan ni Calix ang mga niya saka may na siyang dahil sa hanahatid niyon. His caressing and felt so good. She wanted to scream but stopped herself. Calix niyang tawag sa pangalan ng binata nang nito ang makinis niyang at pagkatapos ay dahan-dahang dahil para maimpit siyang sa sobrang Calix napahawak si Ethel sa handle ng refrigerator habang ni Calix ang niya tikom ang bibig niya at kagat ang para hindi siya nang malakas para siyang nahihibang iginagalaw niya ang humigpit ang hawak ni Ethel sa handle ng refrigerator nang maramdamang naman siya pabulong niyang habang sinasabayan ang pag ni Calix sa likuran niya. Calix, I'm coming. Her breathing ragged. She was panting as she accepted Calix every deep, hard and inside her. Parang nayayanig ang buo niyang katawan sa bawat pinapakawalan ng binata. Umaawang ang labi niya sa loob niya. Ethel, her name. You feel so fucking good. Bulong nito habang walang patid na umawang ng malaki ang mga labi ni Ethel nang maramdaman niya ang katao na nigas. Hindi nakataas ni Calix nang nito sa loob niya. It felt good to be filled with. Napapikit na lang siya hanggang sa humupa ang lumamon sa buo niyang pagkatao. Pero kahit humupa na ang niya,
Nanatili siyang nakaharap sa refrigerator. Nahihiya siyang humarap kay Calix. Nahihiya siyang tumingin sa mga mata nito dahil bumigay na naman siya. Kasasabi pa lang niya sa sarili na hindi magiging mabuti para sa kanya at sa anak niya si Calix. Pero heto, hinayaan na naman niyang siya nito. At hindi niya maikakaila na gustong-gusto niya kapag nag-iisa ang mga katawan nila. Napapikit na lang si Ethel nang maramdamang pataas ni Calix niya na nito kanina. Saka inayos ang pagkakasuot nun sa kanya. Kapag Juan ay yumakap ito mula sa likuran niya. Ethel, umalis ka na. Natigilan ito. What? Humarap siya rito pero hindi siya makatingin dito ng diretsyo. Umalis ka na, Calix. Ngayon na. Baka magising si Seth, kaya umalis ka na. Puno ng sarkasmo ang mahinang tawa na kumawala sa mga labi ni Calix. This is priceless. Huminga siya ng malalim saka tinipon ang lahat ng tapang sa katawan niya. Saka tumingin sa binatang walang emosyong nakatitig sa kanya. Calix, please leave. Why? He asked, unmoving. Nagpakawala siya ng malalim na hininga. Kasi gabi na at magpapahinga na ako, kaya umalis ka na. Nanatiling walang emosyon ang mga mata ng binata habang titig na titig sa kanya na para bang inaarok ang laman ng isip niya. So, what, Ethel? You just want of me. Iyon lang ba ang kailangan mo sa akin? Naguguluhang napatitig siya sa binata. Ano ba ang pinagsasabi mo riyan? Dapat nga maging masaya ka kasi pinapaalis na kita. I mean, you are the kind of man who just wants to then say sayonara. So, I'm giving you what you always do. Leave. No. Calix. No. Namulsa ito saka matiim siyang tinitigan. I don't want to leave. I want to stay. Sumikdo ng mabilis ang puso niya. Calix, bumagsak ang balikat niya nang ma-realize na talagang hindi makikinig sa kanya ang binata. Hindi ito pwedeng magpalipas ng gabi. Ayaw niyang makilala ito ng anak niya at umasa na naman ang anak niya sa wala. Please, Calix, umalis ka na. Ilang segundo siyang matamang tinitigan ni Calix kapag Juan ay umalis ito ng kusina. Napasandal na lang siya sa pinto ng ref niya nang marinig niya ang pagbukas at pagsara ng pinto ng apartment niya. Isang malalim na buntong hininga ang kumawala sa mga labi niya. Ano ba itong pinanggagawa ko? Naguguluhang tanong niya sa sarili. Nag-agahan si Calix kasama ang mga magulang niya sa bahay ng mga ito. Nakauwi na rin sa wakas ang mga ito mula sa bakasyon sa Santorini. They look happy while he looked like hell just visited him. Anak, bakit ba hindi maipinta iyang mukha mo? Tanong ng ama niya. Oo nga naman anak, para kang pinagsakloban ng langit at lupa. Tapos nilunod ka pa sa dagat. Dagdag ng napakabait niyang ina. Nagpakawala siya ng buntong hininga. I met a woman and great. Masayang sabi ng daddy niya na hindi man lang siya pinapatapos sa iba pa niyang sasabihin. That's great, son. Kailan mo siya ipapakilala sa amin? Excited na tanong nito. Nag-ibit balikat siya. I don't know. Masyadong mabilis ang mga nangyayari sa amin ngayon. Umawang ang bibig ng ina niya sa gulat. At ayaw mo sa mabilis? Calix, hindi ikaw ang tipo ng lalaki na mabagal. Mabilis ka sa lahat ng bagay, lalo na sa mga babae. Score ka agad, kaya maraming pumupunta rito sa bahay na babae at umiiyak dahil mas mabilis ka pa sa kidlat kung maka-home base at mas mabilis pa sa alas 4 kung umalis. Napailing-iling ang mami niya habang nagsasalita. He shrugged again. I don't know, ma. I'm lost. When it comes to her, everything is fucking confusing. Bumuntong hininga ang ina niya. Ipakilala mo siya sa amin, iho, para naman makilala naming itong babaeng gumugulo sa'yo. Ngumiti ito kapag Juan. Ano ba ang pangalan niya? Uminom siya ng tubig bago sinagot ang ina niya. I don't think she'll agree to meet you, not to mention that she has a son. Ayaw nga niyang makilala ko ang anak niya. Nagulat siya nang bigla na lang tumili ang ina niya. Oh my!
Asan? Tumili na naman ito. Kapag pinakilala mo siya sa amin, sabihin mo na dalhin niya ang anak niya. His mother giggled excitedly again. Oh my God, Calix. Excited na ako makilala ang aking apo. Anong pangalan niya? Nanghihilakbot ang itsura na tumingin siya sa daddy niya. Apo niya? Nagkibit balikat ang ama niya. Sabi kaming magkaapo anak, and if this woman who's confusing you has a son, then we'll accept it. Who are we to judge? We're all humans. We make mistakes and people should accept it wholeheartedly. Bonus pa yung may ready-made na kaming apo. Nginitian nito ang mami niya. Di ba mahal? Pumalakpak pa ang ina niya sa saya. Yes, tumayo ito sa kinauupuan at niyakap siya ng mahigpit. Anong pangalan ng apo ko? Napapantastikuhang nakatingin si Calix sa ina. Apo kaagad, mami? Hindi ko pa nga nakikilala si Seth ng personal eh. Seth, ang cute ng name niya. Tili na naman ng mami niya at tumalon-talon pa. Oh my, Calix, I have to meet Seth. Mabilis niyang tinapos ang pagkain at kumawala sa pagkakayakap ng mami niya. I have to go. Pupuntahan ko pa si Ethel. Tumili na naman ang ina niya. Ethel and Seth. Oh my God, I need to meet them. He took a deep breath and then ran. Dalhin mo sila sa birthday ko, Calix. Pahabol na sabi ng ina niya nang palabas na siya sa pinto. Shh! Hinihingal si Calix nang makarating sa pinagparkingan niya ng kanyang sasakyan. Mabilis siyang sumakay sa kotse niya at pinaharurot iyon palayo sa bahay nila. Mga baliw na talaga ang mga magulang niya. Bakit ba niya sinabi sa mga ito ang tungkol kay Ethel? At inangkin kaagad si Seth na walang malay. Napapailing na lang siya sa pinagsasabi ng kanyang ina. But it was a good thing na okay lang sa mga ito na may anak na si Ethel sa iba. Wala na siyang dapat alalahanin na baka hindi matanggap ng mga ito si Seth. Walang ginagawa sina Ethel at Beth sa estudyo maliban sa maghintay ng tawag para sa magpapa-enroll sa kanila para sa susunod na 6 na buwang klase nang dumating ang hindi inaasahang bisita, si Calix. Good morning. Nasaan ang mga estudyante niyo? Tanong nito nang makalapit sa kanya. Si Beth ang sumagot sa binata dahil hindi siya umimik. 6 months per student at ngayon ay nakumpleto na ang 6 months nila kaya umuwi na sila after our simple recognition tonight. So narito kami ngayon at naghihintay ng new enrollees. Napatango-tango ito at kumuha ng plastic chair saka itinabi iyon sa upuan ni Ethel at umupo roon. Paano kung walang enrollees? Tanong nito sa kanya. Pero si Beth na naman ang sumagot dahil nanatili siyang walang imik. Hindi naman nangyayari iyon. Palaging mayroon pero minsan kaunti lang ang bilang at saka nagfo-focus kami ngayon sa special classes kaya ayos lang kung walang mag-enroll. At kung wala talagang mag-enroll, edi gutom muna. Tumango-tango ito at bumaling sa kanya. Pwedeng mag-enroll? Tinaasan niya ito ng kilay. Tinuruan na kita noon. Nakinig ka ba? Hindi, di ba? I tried. Depensa nito sa sarili. Pero yung mga tinuturo mo, hindi ko gusto. Itinaas nito ang isang daliri. Una, bawal ang makipaghalikan sa kalye. Ethel, beautiful. Marami nang gumagawa nun. Nakikiuso lang ang lahat. He raised another finger. Second, in guiding a woman, touch her back or her elbow to show that you are a gentleman. My beautiful Ethel, we are in the 21st century where hugging a woman in public is not as scandalous as before. Saka, wala nang gentleman ngayon. Ako, inaamin ko. Hindi ako gentleman. And lastly, he raised another finger. The proper clothing. Democratic country tayo. Walang dress code rito sa Pilipinas. Pinukol niya ng masamang tingin si Calix pagkatapos nitong magsalita at dinipensahan ang sarili. Una, anya na naiinis. Hindi magandang tingnan para sa isang babae na makipaghalikan sa kalye.
Pangalawa, sa mga event lang naman ang tinutukoy ko sa tamang pagiya sa isang babae at hindi sa kalye. Pangalawa, ang klase ng pananamit na tinutukoy ko ay para sa mga magagarbong pagtitipon. Pinandilatan niya ito. See? Hindi ka talaga nakikinig, kaya disqualified ka para maging estudyante ko. Calix bit his lips sexily. Sorry, beautiful. Your sexiness was distracting me and driving me nuts. Biglang may tumili sa likuran nila. Sabay silang lumingon ni Calix para tingnan kung sino ang tumili. They saw Beth grinning like an itch. Anong problema mo? Nakakunot ang noo na tanong ni Ethel sa kaibigan. Ako ang kinikilig sa inyo eh. Nakangiting nagpapadyak na iniwan sila ni Beth sa loob ng estudyo. Napapantastikuhang sinunda ng tingin ni Ethel ang kaibigan. Saan naman kaya yun pupunta? Pasensya ka na kay Beth. Anya kapag kwan, masyado lang talaga yung hyper sa lahat ng bagay. Mahinang natawa si Calix. Pareho lang sila ni Mami. Ang lakas tumili. Anito saka napailing-iling. I told my parents about you and my mom wouldn't stop squealing. Nanlaki at namilog ang mga mata niya sa narinig na sinabi ni Calix. What? Anong sinabi mo sa mami mo? Oh God, Calix naman eh. Naguguluhang napatingin ito sa kanya. Anong problema kung sinabi ko kay mami? I always tell them everything. Anong problema? Calix naman eh. Nag-iisip ka ba? What the heck is your problem? Nagdilim ang mukha nito. Sinabi ko lang naman sa kanila, wala namang masama roon. Hindi mo pa naman sila namimit, kaya huwag kang magpanik dyan. Tumaas ang boses nito na ikinatigil niya. Nagbaba siya ng tingin. Nakaramdam siya ng kaunting pagsisisi dahil sa reaksyon niya. I'm sorry, pabulong niyang sabi. Nagulat lang ako sa sinabi mo. I overreacted. I'm sorry. Ayoko lang na malaman nila kung sino ako. Kasi kapag nalaman nila, baka ayawan nila ako. Nag-angat siya ng tingin kay Calix na matamang nakatitig sa kanya. Calix, may anak ako. Kapag nalaman yun ng mga magulang mo, aayawan nila ako. Sigurado tulad ng mga magulang ng mga lalaking dumaan sa buhay ko. Wala naman akong ginawang masama sa kanila. Pero kung pagsalitaan nila ako ng masasama, parang sila ang nagpapakain sa akin. Umiiwas lang ako sa gulo kasi ang pinakaayaw ko sa lahat ang nadadamay ang anak ko. Lumambot ang itsura ni Calix saka hinawakan ang kamay niya at hinalikan ang likod niyon. Don't worry too much, beautiful. My parents like you and Seth. Gusto nga ni Mami na imbitahan kayo sa kaarawan niya sa susunod na linggo. Umawang ang labi niya, saka mabilis na inagaw ang kamay niyang hawak nito. What? You told them about Seth too? Nakaawang ang labing, hindi siya makapaniwalang napailing-iling. Bakit mo sinabi? Ano na lang ang sasabihin nila? Hindi alam ni Ethel kung sasakalin ba niya si Calix o yayakapin ng mahigpit hanggang sa mawalan ito ng hininga. They like Seth, ani Calix. Inungusan niya ito. Yeah, right. I'm telling the truth, Ethel. Tinaasan niya ito ng kilay. Hindi siya naniniwala. Drop it, Calix. Tumiim ang bagang nito. Bakit ba hindi ka naniniwala? Kasi hindi iyon kapanipaniwala, kaya tumigil ka. Fine, he granted. Good. Ibinaling niya ang atensyon niya sa iba. Baka may gagawin ka pa. Umuwi ka na. You're pushing me away again? Tanong ni Calix sa kanya na parabang nasaktan ito sa sinabi niya. Hindi. Naguguluhang tumingin siya sa direksyon nito. Baka lang may gagawin ka. It's Thursday now. You have a company to manage. Okay. Gumalaw ang panga nito pero wala namang emosyon ang mukha nito. Aalis na ako. Lumabas ito ng estudyo at iniwan siya nakatitig sa nilabasan nito. Anong nangyari sa lalaking yun? Galit ba siya? Ay, ewan. Buong araw na hindi mapakali si Ethel. Bigla na lang kasing umalis si Calix kanina nang hindi man lang nagpapaalam. Alam niyang nagalit ito dahil sa naging reaksyon niya.
Medyo nagulat lang siya na pinaalam nito sa mga magulang nito ang tungkol sa kanila ni Seth. May karapatan naman siguro siyang mag-react ng ganun, lalo na't hindi niya kilala ang mga magulang nito. Kaninang umaga pa ito umalis at hanggang ngayon napapadilim na ang kalangitan. Wala pa rin siyang natatanggap na kahit text man lang mula rito. He must be really mad at her. Kinuha niya ang cellphone sa bag at tinawagan si Calix. Please pick up. Hanggang sa natapos ang pagring ay walang sumagot. Hindi niya alam kung bakit hindi siya mapakali na hindi ito nakakausap. Kaya naman napagdesisyonan niyang puntahan ang lalaki sa opisina nito. Malapit nang mag-alas 5 ng gabi. Siguro naman nasa opisina pa nito ang binata. Hello, Miss Vallega. Bati sa kanya ng sekretarya ni Calix na si Eliza Velasquez nang makita siya nitong lumabas mula sa elevator. Hi! May munting ngiti ang mga labi niya na bati rito. Nandito ba si Calix? May board meeting po siya ngayon. Kapapasok pa lang niya. Iminuwestra nito ang kamay sa sofa na naroon sa labas ng opisina. Upo na lang kayo, Miss Vallega. Baka matagalan pa si boss. Ethel sighed in disappointment. Ganoon ba? Sige, aalis na lang muna ako. Akmang aalis na siya nang pigilan siya ng sekretarya ni Calix. Wait, Miss Vallega. Hintayin niyo na lang si boss. Pigil nito sa kanya. Pupuntahan ko siya sa conference room para itanong kung matatagalan ba siya. Wait for me here, madam. Pagkasabi niyon ay naglakad ito patungo sa pinto na hindi naman kalayuan sa opisina ni Calix. May board meeting? But it was already near 5 p.m. Kunot ang noong naupo siya sa sofa. Habang naghihintay, pabilis ng pabilis ang tibok ng puso niya. Kinakabahan siya sa hindi malamang kadahilanan. She wanted to see Calix. Gusto niyang malaman kung galit pa ito sa kanya. It scared her to think that Calix might be mad at her. Alam niyang kagagahan ang nararamdaman niya pero gusto niya ang pakiramdam na nasa tabi lang niya ang binata. Ethel did not want to show Calix how much he affected her. Nang makita niyang lumabas ang sekretarya ni Calix sa conference room, tumayo siya mula sa pagkakaupo, saka sinalubong niya ito. Matatagalan pa ba? Tanong niya. The secretary smiled and motioned her hand at the door. Pumasok ka na lang daw, Miss Vallega. Natigilan siya sa sinabi nito. Ethel did not know anything about business, but she knew that she couldn't just barge into a board meeting. Huminga siya ng malalim. Aalis na lang ako. Pakisabi na lang sa kanya na dumaan ako. Pinigilan na naman siya ng sekretarya ni Calix sa kamay. Pumasok ka na raw. Tapos na ang board meeting. Napatitig siya sa pinto ng conference room. Well, si Calix naman ang nagpapasok sa kanya. Why not? At tapos na naman daw ang meeting. Humugot siya ng malalim na hininga. Pagkatapos ay nagmamadaling pumasok sa conference room. Nakababa ang tingin niya nang pumasok kasi ayaw niyang makita ang itsura ng mga kamiting ni Calix. Sigurado siya na gulat ang mukha ng mga ito dahil sa pagpasok niya. Pero ilang segundo na ang lumipas. Wala siyang narinig na ingay, kaya naman nagtaka na siya. Dahan-dahan niyang itinaas ang tingin at umawang ang mga labi niya sa sobrang gulat nang makita ang ayos ng conference room. Puno ng kulay pink at red na balloons ang buong silid. May 7 balloons na nakasabit sa kisame. Alternate ang kulay nun. Pink, red, pink naman pagkatapos ay red naman. May nakapaskil na letra sa bawat lobo. And it reads, I'm sorry. Napakurap-kurap siya at pakiramdam niya at parang may humaplo sa puso niya. Mula sa gilid ng mata niya, nakita niya si Calix na nakatayo, hindi kalayuan sa kanya. He was wearing the same clothes. Medyo magulo ang buhok nito at mukhang pagod na pagod. Humarap siya rito. Calix, I'm sorry, anito, at lumapit sa kanya habang may naiilang itong ngiti sa mga labi.
Hindi ko naman sinasadya na sabihin kila mami at daddy. I'm just so used of telling them everything. Hindi ko naman alam na magagalit ka. Hinawakan nito ang kamay niya at dinala iyon sa mga labi nito at ginawara ng halik. Sorry din at nasigawan kita kanina. I was just pissed off. Para sa akin, hindi naman yun big deal eh. Hindi ko naisip na magkaiba pala tayo. I'm really sorry, Ethel. Please forgive me. Pinaikot niya ang paningin sa kabuunan ng conference room. Ginawa mo tong lahat para lang mag-sorry sa akin? Manghang tanong niya sa binata. Tumango ang binata. Yes, napakamot ito sa ulo. Sabi kasi doon sa nabasa kong article sa internet na kapag may nagawa kang mali sa isang babae at gusto mong patawarin ka niya, kailangan mag-effort ka. So yeah, hindi pa rin makapaniwala si Ethel habang nakatingin sa napakaraming balloons na naroon. This is too much, anya na mangha pa rin. May kasalanan din naman ako eh. Wala kang kasalanan. Mayroon, giit nito. And this is way too much. Pasensya na, nakangiwing sabi nito. I'm new to this kind of stuff. May gumuhit ng ngiti sa mga labi niya. New? Pinagluloko yata siya nito eh. Thank you for the effort. Tumingin siya sa mga mata nito. Seriously, hindi pa ako nakakakilala ng lalaking katulad mo. Ikaw lang ang lalaking nagparamdam sa akin na may halaga ako para pag-ukulan mo ng oras. Palagi akong iniiwan ng mga nakakadate ko kapag nalalaman nila na may anak na ako. Kaya pasensya na rin kung ganoon na lang ako mag-react kanina. I'm used of getting hurt, Calix, but I am not used to this. I'm not used to you. Umangat ang kamay nito para haplusin ang pisngi niya. It's okay. And anyway, I like doing this for you. Ngumiti siya saka huminga ng malalim at nagtanong. So, pinulot niya ang lobo na nasa may paa niya at pinaikot-ikot iyon sa kamay niya. Saan mo naman pinagawa ang mga balloons na ito? Ang dami eh. Calix pointed at the balloon inflator in the corner. Ginamit ko yun. Nanlaki ang mga mata niya. You mean to say, ikaw ang nagpalobo sa lahat ng balloons na to? Tumango ang binata. Yeah. Bumaba ang tingin niya sa kamay nito. Masakit ba ang kamay mo? Nope. Anito, sabay tago ng kamay sa likod. Tinaasan niya ito ng kilay at kinuha niya ang kamay nito na nakatago sa likod nito. Nang makita niya ang dulo ng mga daliri nito, parang may pumiga sa puso niya. Look at your fingers. Mapula na sa kakatali ng balloons. Kinunutan niya ito ng noo. You could have bought thousands of balloons. Pinili kong ako ang gumawa ng lobo para ipakita sa iyo na seryoso ako sa paghingi ng tawad sa iyo. His words touched her heart. Manhid lang ang babaeng hindi matutunaw ang puso sa ginawa ni Calix. Her eyes softened. Salamat talaga, Calix. I really appreciate it. Nginitian siya ni Calix at pinagsiklop ang kamay nilang dalawa. Don't mention it. Dadalhin sana kita mamayang gabi rito. Pero narito ka na naman. Actually, hindi pa ako tapos. Dapat karugtong ng I'm sorry ang pangalan mo. Kaya lang naubusan na ako ng oras. Ayoko namang umalis ka. Kaya pinapasok na lang kita. Marahan siyang natawa. Why so sweet, Calix? To balance out your bitterness. Natatawang anito. Come on. He grabbed her hand. Dinner tayo sa labas. Aya nito sa kanya. Ngumiti rin siya. Sige. Hindi mapoknat ang ngiti sa mga labi ni Ethel. Kahit pa nga, panay ang babala ng isip niya na masasaktan lang siya kapag nagpadala siya sa kaswitan ni Calix. Iba talaga ang epekto sa kanya ni Calix. Sabay silang lumabas ng conference room ni Calix at nang mapadaan sila sa mesa ng sekretarya nito. Ginulo ni Calix ang buhok ng babae. Clean the conference room ani Calix. Pinukol ito ng masamang tingin ng sekretarya. Anong tingin mo sa akin? Tagalinis? Donate mo na lang ang mga lobong yan sa mga bata sa lansangan.
Tinawanan lang ni Calix ang sekretarya nito, saka iginiya siya papasok sa elevator. Pumasok si Calix at Ethel sa Zayed restaurant na magkahawak ang kanilang mga kamay. Hindi nakatakas sa paningin niya ang mga pasimpleng pasulyap ng waitress kay Calix. Nakaramdam siya ng pagmamalaki kasi hindi nga tinapunan ng tingin ni Calix ang babae. Anong gusto mong kainin? Tanong sa kanya ni Calix nang makaupo na sila sa isang bakanting mesa. Tumingin siya sa menu. Pipili na sana siya ng pagkain nang tumunog ang cellphone niya. Inatake siya ng kakaibang kaba nang makitang ang kapatid niya ang tumatawag. Hindi tumatawag sa kanya ang kapatid niya, maliban na lang kung may emergency sa bahay, pamilya nila o sa anak niya. Mabilis niyang sinagot ang tawag. "Hello, ate?" Anya na may kabang nararamdaman. Ilang segundong natahimik ang nasa kabilang linya. "Ethel, nasa hospital ako ngayon. Kasama ko si Seth." Nabalot siya ng pag-alala. "Bakit kayo nasa hospital? Anong nangyari kay Seth?" Nababahalang tanong niya. Natatakot siya. Baka kung ano na ang nangyari sa anak niya. "No." Napatitig sa kanya si Calix nang marinig ang salitang hospital na lumabas sa bibig niya. Huminga ng malalim ang ate niya bago nagsalita. "Kasi may nakain yatang hindi maganda si Seth. Dinala namin sa hospital kasi halos hindi na siya makahinga kanina. Narito kami ngayon sa Romero's Hospital Main Branch. Please, pumunta ka na rito. Natatakot na ako." "Papunta na ako dyan." Pinatay niya ang tawag at nagmamadaling naglakad palabas ng restaurant. Nakalimutan niyang may kasama siya. Tanging si Seth lang ang nasa isip niya sa mga sandaling iyon at ang pag-aalala niya sa kalagayan nito. Pumapara siya ng taxi nang may pumaradang kotse sa harapan niya at bumukas ang passenger side door. Sumilip si Calix mula sa nakabukas na pintuan ng sasakyan. Namilog ang mata niya. "Anong, sakay na, ihahatid kita," wika nito. Mabilis siyang sumakay sa sasakyan nito at isinara ang pinto. Sa Romero's Hospital Main Branch, nandoon ang anak ko. Habang mabilis na nagmamaneho ng sasakyan si Calix, hindi mapigilang umiyak ni Ethel habang iniisip ang anak niya. Kapag may nangyaring masama sa anak niya, hindi niya mapapatawad ang sarili niya. Hindi niya alam ang gagawin kung may mangyayaring masama sa anak niya. Nang makarating sila sa hospital, mabilis siyang lumabas ng kotse at patakbong tinungo ang information desk. Wala siyang pakialam sa kasama niyang ipinagmaneho siya. Nang malaman niya kung nasaan ang anak niya, kaagad siyang nagtungo sa Pedia Ward at hinanap ang room 109. Nang mahanap niya ang silid, nag-uunahang namalisbis ang luha niya nang makita ang anak niyang nakahiga sa kama at may IV na nakatusok sa pulsuhan nito. "Seth," niyakap niya ang anak na nakahiga at hinalik-halikan ang pisngi. "I'm sorry anak, I'm sorry." Hinagod ng kapatid ang likod niya. "Sorry Ethel, hindi ko naman alam na allergic pala sa peanut butter si Seth." Napahikbi siya. Hindi rin niya alam na allergic ito. Ang alam lang niya, allergic sa lemon ang anak niya. Maliban doon, wala na. Sabi ng doktor, magiging maayos din naman si Seth. Nagpapahinga lang siya ngayon, dagdag ng kapatid niya. "Thank you ate. Salamat sa pagdala kay Seth dito," wika niya. Wala naman itong kasalanan para sisihin niya. Pasalamat na lang siya at naagapan ang allergy ng kanyang anak. Hindi pumasok sa kwarto ng anak ni Ethel si Calix. Nakatayo lang siya sa may pinto at nakatingin sa bata na walang malay. Pakiramdam niya parang may sumakal sa puso niya nang makita ang pantal-pantal sa mukha at katawan nito. The kid looked very sick. Gusto niyang lapitan si Ethel at aluin ito pero hindi niya ginawa kasi ayaw niyang makigulo. It was a family thing. Sumandal siya sa gilid ng pinto at natigilan nang makitang nakatingin sa kanya ang babaeng naroon na kasama ni Ethel. Hindi siya nagbaba ng tingin at sinalubong niya ang titig nito. Hindi na siya nagtaka nang lapitan siya nito at mataray na nagtanong, "Anong ginagawa mo rito?" Nakataas ang kilay na tanong nito. "I'm with Ethel."
sagot niya at ngumiti para itago ang kaba na nararamdaman. Mas lalo pang tumaas ang kilay nito. At ano ka ni Ethel? I'm here. Napatigil siya. Ano nga ba siya ni Ethel? We're more than friends. More than friends, ha? Tumalim ang mata nito. May anak si Ethel at alam ko namang lang ang habol mo sa kanya. Kaya umalis ka na. Please lang. I'm staying, ma'am. Anya sa mahinahong boses. Mas tumalim pa ang mga mata nito. Umalis ka na. This is a family. Ate, tama na yan. Putol ni Ethel sa iba pang sasabihin ng babae. Calix is staying. Pinukol ng masamang tingin si Ethel ng kapatid nito. Lolokohin ka lang niya, Ethel. Ang mga lalaking katulad ng lalaking to ay hindi ka seseryosohin. Sikmat nito. Hindi ka na nadala. Ate, Calix is not like that. Pagtatanggol sa kanya ni Ethel na ikinangiti niya. Kahit papaano, unti-unti na siyang nakakapasok sa pader na depensa na nakapalibot kay Ethel. I think I'm making progress. Huwag kang lalapit sa akin kapag lokohin ka ng lalaking to. Asik ng babae kay Ethel at nagmamarchang umalis ang babae at ang kasama nitong lalaki. Siya naman ay nanatiling nakatayo lang sa pinto. Ethel gave him an apologetic look. Sorry, ganyan talaga si ate. Ayaw lang niya na masaktan na naman ako. Naiintindihan ko. Anya. At tumingin sa bata. Pwede ba akong pumasok? Tumingin muna si Ethel sa anak nito bago ibinalik ang tingin sa kanya at tumango. Pasok ka. Ngumiti siya saka humakbang papasok. Nang makapasok siya sa silid, isinara niya ang pinto at umupo sa mahabang sofa na katabi lang ng hospital bed. Si Ethel naman ay nakaupo sa gilid ng kama habang hawak ang kamay ni Seth. Anong nangyari? Tanong niya. Allergy daw, tugon ni Ethel habang matamang nakatingin sa anak nito. He is allergic to lemon. Ngayon naman, allergic din pala siya sa peanut butter. Nakakainis. Bakit hindi ko alam? Napatingin siya sa mukha ni Seth. Allergic din ako sa peanut. Natatawang sabi niya nang maalala ang hitsura niya noong bata pa siya nang kumain siya ng mani. Akala ko yun lang ang allergies ko. Pero noong high school ako, isinugod ako sa hospital dahil sa sobrang namula ako at nagkaroon ng pantal-pantal noong una akong uminom ng tequila at ginawa kong garnish ay lemon. Hayun, allergic din pala ako sa lemon. So from then on, I never drank tequila and I never eat or drink anything with lemon again. Baka yun din ang nangyari kay Seth. Late na lumabas ang allergy niya pero buti nga at naagapan. Allergic ka rin sa lemon? Gulat nagagad nito. Yep. Tumayo siya at lumapit sa kama. Calix messed the kid's hair and kissed Seth's forehead. Get well soon, kiddo. Nag-aalala na si mami sayo. Pagkausap niya sa bata na nakapikit pa rin ang mga mata. Calix looked at Ethel and saw her gaping at him. Kinunutan niya ito ng noo at nagtatanong ang mga mata na tumitig sa mga mata nito na may kakaibang kislap habang nakatingin sa kanya. The glint in her eyes was unreadable. May dumi ba ako sa mukha? Nagtatakang tanong niya kay Ethel dahil nakatitig lang ito sa kanya. Napakurap-kurap ito at umiling. Wala, nagulat lang ako. Nagulat saan? You kissed Daddy? Nanigas sa kinatatayuan si Calix saka ibinalik ang tingin sa pinanggalingan ng boses na tumawag sa kanyang daddy. Nagtama ang mata nila ni Seth at nakita ni Calix ang pagguhit ng kaligayahan sa mukha nito. Daddy! The kid squealed kahit may IV na nakatusok sa pulsuhan nito. Bigla itong bumangon at niyakap siya ng mahigpit. Daddy, nandito ka na. Parang may kung anong humaplos sa puso ni Calix nang makita niya kung gaano kasaya ang bata habang yakap siya. He didn't have the heart to tell the kid that he was not his father. Kaya naman ang ginawa niya, niyakap niya ito at hinagod ang likod. Ayaw niyang mawala ang saya sa mukha nito. Hey kiddo, how are you? Tanong niya sa bata na mahigpit pa rin ang yakap sa kanya.
I miss you po, Daddy, wika ng bata. Napatingin siya kay Ethel na nababahala ang kislap ng mga mata habang nakatingin sa kanila ni Seth. I'm sorry, anito, at masuyong binaklas ni Ethel ang mga braso ni Seth na nakayakap sa kanya. Binitawan niya ang bata na nag-uumpisa ng magpumiglas sa pagkakahawak ni Ethel. Daddy, gusto ko si Daddy. Seth was crying and screaming. Daddy, Daddy, gusto ko si Daddy. It was heart-wrenching for Calix to watch the kid cry. Natakot din siya na baka mahablot nito ang IV na nakatusok sa pulsuhan nito. Kaya naman kinuha niya ang bata sa pagkakahawak ni Ethel at kinarga. Hey, it's okay kiddo, I'm here. Anya habang karga-karga ito. Don't cry. Nakita niyang napakagat-labi si Ethel at humihingi ng tawad ang kislap ng mga mata nito. Pasensya ka na, Calix. I didn't know why he called you that. Calix gave Ethel a tight smile. It's okay. We'll talk later, sabi niya. Tawagin mo na lang muna ang doktor at ipaalam mo na gising na ang pasyente. Tumango ito at mabilis na lumabas ng silid para tawagin ang doktor. Daddy? Calix stilled. It felt so weird that someone was calling him that. Iba pala ang pakiramdam kapag may tumatawag sa'yo ng ganoon. Kahit hindi niya anak si Seth, iba pa rin ang impact noon sa kanya. Maybe this was how it will felt like kapag nagkaanak na siya. Yes, kiddo? Huwag mo na po akong iwan, Daddy, ha? Pakiusap ng bata sa kanya na parang nagmamakaawa. Wala siyang maitugon sa bata. Hindi naman niya alam kung ano ang sasabihin niya. Pinagdasal niya na sana pumasok na si Ethel sa silid. Nakatitig lang si Ethel kay Calix habang nakaupo ito sa hospital bed at nakakandong si Seth sa hita nito. Naglalaro ang dalawa ng bato-bato pick at panay ang tawa ng anak niya na baka sa mukha ang kasiyahan. She felt a soft hand caress her heart at the scene in front of her. Ito ba ang pakiramdam na makita ang anak niya na nakikipaglaro sa ama nito? How she wish na si Calix na lang ang ama ni Seth. Pero alam niyang napaka-imposible ng hinihiling niya. Nakikita ni Ethel kung gaano kasaya si Seth habang kalaro si Calix. Si Calix ang ikinakabahala niya. Baka napipilitan lang ito na pakitunguhan ng maayos ang anak niya. He was a freaking bachelor. Baka ayaw lang nitong paiyakin ang anak niya o baka naman ayaw nitong sumama ang pagtingin niya rito. Hindi na si Ethel magtataka kung sa pag-uwi ngayon ni Calix ay hindi na ito magpakita pa sa kanya. Ganoon naman palagi ang mga kalalakihan dumaan sa buhay niya. Tumikhim siya dahilan para mapatingin sa gawi niya si Calix. Nginitian siya nito at pinagpatuloy ang pakikipaglaro sa anak niya. I have to set things right. Ayaw niyang magsinungaling sa anak niya. Seth, anak, ani Ethel sa malumanay na boses at umupo sa gilid ng kama. May tanong si Mami. Pwede mo ba akong sagutin? Binalingan siya nito. Ano po yun, Mami? Tumingin muna si Ethel kay Calix na walang imik na nakamasid lang sa kanya bago nagsalita. Anak, bakit mo tinawag na Daddy si Tito Calix mo? Sumimangot ang anak niya. Hindi siya tito, Daddy ko siya, Daddy. Kaagad itong yumakap kay Calix. Daddy, di ba kita? Tanong nito kay Calix habang nakatingin sa mga mata nito. We have the same hair color. Tapos po, you called me kiddo. Palagi ko po kasing napapanaginipan na tinatawag ako ng ganoon ng daddy ko. Tapos po, noong binantayan po ako ni Tita Beth, may pinakita siya sa aking picture. Sabi niya, iyon ang daddy ko at ang picture po na yon ay kamukha ni daddy. Sabi nito, sabay turo kay Calix. Tumaas ang kilay ni Calix. Nakikita niyang may sinusupil itong ngiti sa mga labi. May ipinakitang picture sa'yo si Tita Beth mo? Tanong nito. Opo, sagot ng anak niya kay Calix. Kamukha niyo po siya. Tumingin si Seth sa kisame na parang nag-iisip. Pagkatapos ay ibinalik ang tingin kay Calix. Ang name po ng daddy ko ay Calix Vargas.
Sabi ni Tita Beth, secret lang namin yon kasi nga magagalit si mami ko. Sinapo nito ang mukha ni Calix. Hindi po ba ang name niyo po ay Calix? Tumango ang binata. Yes, Calix Vargas. Mabilis na nilingon siya ng kanyang anak na siyang siya. Si mami, siya talaga ang daddy ko. Nasapo niya ang ulo at hinilot ang sentido na nag-uumpisang sumakit. Mapapatay talaga kita, Beth. Wala itong karapatan na magsinungaling sa anak niya. Leche, ano na lang ang mangyayari kay Seth kapag nagsawa na si Calix? Siguradong doble-doble ang sakit na mararamdaman nito. Bullcrap. Tulog ka na, kiddo. Narinig niyang sabi ni Calix. Pagkatapos ay inihiga si Seth sa kama. Past 9 p.m. na. Kailangan mo nang magpahinga para bukas pwede ka nang makauwi. Okay po, sagot ni Seth. Ginulo ni Calix ang buhok nito. Sige na, sleep ka na. Kaagad na ipinikit ni Seth ang mga mata. Akala ni Ethel ay natutulog na ang anak niya nang bigla itong magsalita. Daddy? Yes, kiddo? Mabilis na tugon ni Calix na para bang normal na tawagin itong daddy ng anak niya. Bukas po ba pagising ko, narito pa rin kayo? Tanong nito sa malungkot na boses. Kinagat ni Ethel ang pang-ibabang labi nang maramdamang nanubig ang mga mata niya sa tanong ni Seth. Oh God, please don't hurt my son. Calix looked at her before answering. Nababasa niya sa mukha nito na siya ang gusto nitong pasagutin sa tanong ng kanyang anak. Daddy? Seth inquired again. Nilapitan ni Ethel ang anak at hinalikan sa noo. Oo, baby. Bukas pagising mo. Narito pa si Tito Calix mo. She dragged her gaze to Calix, who's looking at her intently. Hindi ba? Narito ka pa bukas o dapat na akong maghanda ng mahabang eksplanasyon kung bakit hindi ka na niya makikita ulit? Calix looked at Seth and then his stare half back to her. May kakaibang kislap ang mga mata nito habang nakatitig sa kanya. Nandito pa ako bukas at sa mga susunod pang bukas na darating. Bumilis ang tibok ng puso niya at nabalot iyon ng kasiyahan. Totoo ba talaga? He would stay with her after knowing that she had a son? Ano to? Isang malaking biro o isang panaginip lamang? Sana hindi, kasi kung nananaginip siya, ayaw na niyang magising pa. At sana naman hindi lang ito isang malaking biro ng tadhana. Nang masiguro ni Ethel at Calix na natutulog na si Seth, lumipat sila sa mahabang sofa na naroon sa gilid ng kwarto. Nakahiga sila sa sofa at dahil hindi sila kasya, pareho silang nakatagilid ng higa at nakaharap sa isa't isa. Ang isang braso ni Calix ay nakayakap sa bewang niya at ang isa naman nitong braso ang ginawang una ni Ethel. Sinong ama ni Seth? Kapag kwan ay tanong ng binata sa kanya. Alam ni Ethel na magtatanong si Calix pero hindi pa rin niya napaghandaan ang isasagot dito. Would she lie or would she tell him the embarrassing truth? Ethel chose the latter. Kakagraduate ko lang noon sa college. My boyfriend Vincent and I went to a bar to celebrate. Panimula niya. Lasing siya, lasing din ako. Noong pauwi na ako, akala ko siya ang kasama ko. I was so drunk that night. I don't know who I was dancing with or drinking with. Ang naalala ko lang, a guy took me home. Akala ko si Vincent yun. Mapait siyang ngumiti. But then the next morning, nagising ako sa isang kwarto na hindi ko pa nakikita sa tanang buhay ko at masakit ang pag ko. I saw the blood on the sheet. I assumed na may nangyari sa amin ng kung sino man ang lalaking yun na may-ari ng kwarto na yun. I was scared and confused as hell and my head was throbbing. So I ran as fast as I could. And then 9 months later, hello baby Seth. Anong nangyari sa boyfriend mo? Galit na galit siya sa akin. Iniwan niya ako and the rest is history. Calix raised his hand to touch her cheek. Naramdaman niyang tinuyo nito ang luha na hindi niya alam na namamalisbis na pala sa pisngi niya. Nakaraan na yun, huwag mo nang iyakan pa.
Anito na seryosong nakatitig sa mga mata niya. Walang panghuhusga ang mga mata nito katulad ng inaasahan niya. Pero alam mo, may magandang kinalabasan naman ang nangyaring yun sa'yo. Tumingin ito kay Seth at ibinalik ang atensyon sa kanya. You have Seth, at para sa akin, dapat kang maging masaya. Don't dwell on the past because you will not have a bright future if you keep on looking back. Just focus on what's happening in the present. Kaya nga, tinawag yung present, di ba? Kasi isa yung regalo mula sa Panginoon. Focus your attention on your son dahil siya ang present mo. Siya ang regalo ng Diyos sa'yo. Napatitig siya sa binata na nakangiti sa kanya. Salamat at hindi mo ako hinusgahan. Who am I to judge? Tanong nito. I'm just a mere mortal who's going crazy over you. Umawang ang labi niya sa sinabi nito. Ano? Umiling si Calix. Wala. Ano nga yun? Pamimilit niya. Ngumiti ito. Huwag na. Hindi ka naman maniniwala eh. Inirapan niya ito at natahimik silang dalawa ng ilang minuto. Hanggang sa basagin niya iyon sa isang katanungang matagal na niyang tinatanong sa isip niya. Minsan naisip ko, paano kaya kung hindi ako tumakbo? May ama kaya ngayon ang anak ko? Dahan-dahang nawala ang ngiti sa mga labi ni Calix at nagdilim ang mukha nito. Mabuti na ring tumakbo ka, anito sa walang emosyong boses. Kasi hindi kita makikilala. Pero kung nangyari man iyang iniisip mo at nakilala kita, wala akong pakialam kahit may asawa ka pa. Hindi ako titigil hanggat hindi ka nagiging akin. Malalaki ang matang nakatitig lang siya sa gwapong mukha ni Calix habang sobrang bilis ng tibok ng puso niya. Calix, ano bang pinagsasabi mo riyan? I don't want to see you with another man, Ethel. He possessively wrapped his arms around her waist. I don't want you to think of another man. I'm a very jealous and possessive man, beautiful. Ang akin ay akin. Parang sasabog ang puso niya sa bilis ng tibok niyon. Pero hindi ako sayo. You think that you are not mine, but you are mine, Ethel. Inilapit nito ang mukha sa mukha niya. Kahit ikaila mo ng ilang libong beses, alam kong nakapasok na ako sa sistema mo. I can feel it, Ethel. Bigla siya nitong kinubabawan. Calix, inilapat nito ang sa mga niya. Pagkatapos ay matiim na tumitig sa kanya na parang binabasa nito ang nilalaman ng puso at isip niya. I don't want to hear you say that you are thinking about Seth's father dahil nagsiselos ako, Ethel. Ayokong may ibang lalaking laman iyang isip mo maliban sa akin. Hindi ako papayag na may ibang lalaking umagaw sa'yo. Nakaawang lang ang mga labi ni Ethel kay Calix. Hindi siya makapagsalita. Parang nag-freeze ang utak niya sa mga narinig na sinabi nito. Ayaw mong maniwala sa akin na ikaw ang tipo kong babae at hindi kita lolokohin. Ayos lang yun sa akin. But please, don't think of any guy other than me. Not Seth's father, not Vincent or Cole. Ako lang, just me, Calix Vargas. Parang sasabog na ang dibdib niya sa bilis ng tibok niyon. Calix, ipinikit ni Ethel ang mga mata nang makita niyang unti-unting bumababa ang ni Calix sa mga niya at nang magtagpo ang mga nila. Napabuntong hininga na lang si Ethel. Tama si Calix, nakapasok na ito sa sistema niya at yun ang kinakatakot niya. Baka dumating ang araw ma-realize na lang niya na nakapasok na rin ito sa puso niya. Nang maghiwalay ang mga nila, hindi napigilan ni Ethel ang bibig na magtanong, ako ba talaga ang tipo mong babae? Kasi Calix, magsabi ka lang kung ang habol mo sa akin kasi ayokong masaktan. Shh! Dumapo ang mga nito sa niya at siya roon. Gumapang ang nito patungong niya. Ethel, I will not have a difficulty of finding a willing woman to warm my... Kung lang ang habol ko sa'yo, kaya ko yung makuha sa ibang babae na walang anak at walang sabit.
Pero hindi lang iyon ang gusto ko sa'yo, Ethel. I want all of you. At kasama na roon ang anak mo. Mapait siyang ngumiti. Ang hirap lang paniwalaan ang lahat ng ito. Ayokong magising isang araw na panaginip lang pala ang lahat. Or worse, baka isang bangungot na pailing-iling siya habang nakapikit ang mga mata. Ayoko ng ganito, Calix. Natatakot ako sa ganito. Habang nakapikit siya, naramdaman niyang ni Calix ang noo niya. Ethel, I'm here to stay. Wika nito. Hindi siya umimik at nanatiling nakapikit ang mga mata. Bumukas lang iyon nang kunin ng binata ang atensyon niya. Ethel, she opened her eyes. I have a request. Ano naman yun? Kunot ang noong tanong niya. May pag-aalangan sa mukha nito bago nagsalita. Pwede bang huwag mong sabihin kay Seth ang totoo? Gusto kong patuloy niyang isipin na ako ang daddy niya. Nagsalubong ang kilay niya at marahas siyang umiling. No, hindi ako magsisinungaling sa anak ko. Please, hindi ako papayag. I don't want to lie to my son. So you would rather tell him the truth and hurt him in the process? Natigilan siya kapag Juan ay napabuntong hininga. Truth hurts, pero mas mabuti na yun kesa magsinungaling ako sa kanya. Nag-iwas ng tingin si Calix at umalis sa sa kanya. May mali ba sa hiling ko? Kapag Juan ay tanong ni Calix habang nakatingin kay Seth na mahimbing nang natutulog. Gusto ko lang naman maging masaya yung bata. Did you see his face every time he calls me daddy and I call him kiddo? I don't know a thing or two about being a father, but I'm willing to learn. Doon din naman tayo pupunta, di ba? Mas makabubuti nang malaman ko ngayon kung paano ang maging isang ama, kesa naman mga pa ako kapag magkasama na tayo. Napatigalgal siya sa huling sinabi ni Calix. Doon din sila pupunta? Wait, what? Alam ba ng lalaking ito ang pinagsasabi nito? Alam ba ni Calix ang ibig sabihin ng sinabi nito ngayon-ngayon lang? It was an indirect marriage proposal. Or maybe she was just overthinking again. But no, yun ang pagkakaintindi niya sa sinabi nito. Earth to Ethel. Hey, she heard someone snap their finger. Napakurap-kurap siya at nagtama ang mga mata nila ng binata. Okay ka lang? Nag-aalalang tanong ni Calix sa kanya. Napatitig siya sa binata. Alam mo ba ang ibig sabihin ng mga pinagsasabi mo? Yes, I do. Napailing-iling na lang siya at bumuga ng hangin. Sigurado siyang hindi nito alam ang pinagsasabi nito. Pero umasa ang puso niya na sana may katotohanan ang mga salita na lumabas sa bibig ni Calix. Then she would be the happiest and luckiest woman in the world. Karga-karga ni Calix si Seth habang naglalakad sila papasok sa apartment. Mula nang lumabas sila sa hospital, hindi na nagpababa si Seth kay Calix. Si Ethel na ang nagmaneho ng kotse ni Calix dahil panay ang lambing ni Seth sa binata. Hanggang sa makapasok sila sa kanilang apartment ay hindi pa rin maalis ni Ethel ang mga mata kay Calix at Seth. There was joy in her heart, but there was also sadness. Ngayon lang ni Ethel naisip na gusto talaga ni Seth na magkaroon ng ama. Ethel could see how Seth clung to Calix's neck. Panay ang paglalambing ng anak niya sa binata. Si Calix naman ay halatang natutuwa. Nag-request ang binata na hindi niya sabihin kay Seth ang totoo, pero umayaw siya dito. But seeing her son happy, she didn't have the heart to take away the happiness from Seth. Hindi niya kayang saktan ang anak niya. Ngayon lang niya nakitang ganito kasaya si Seth. Ethel wanted to tell Seth the truth, pero sa tuwing nakikita niya ang masayang ngiti sa mga labi nito, hindi niya magawang sabihin dito ang katotohanan. Naduduwag siya na baka masaktan ito na siyang iniiwasan niyang mangyari. Tapos, nakailang star ka naman sa school. Narinig niyang tanong ni Calix sa anak niya habang nakaupo ang dalawa sa sofa at nakakandong sa hita ng binata ang anak niya. Pinakita ni Seth ang kamay at tinuro ang pulsuhan. Daddy,
Dito nilalagay ni teacher ang stars ko. Kaya lang binura na ni mami noong naligo po ako. Calix fake a gasp of horror. Binura ni mami? Bakit niya binura? That's a star at pruweba yon sa katalinuhan mo. Humagik-hik ang anak niya. Oo nga daddy eh. Sabi kasi ni mami, dirty yon sa skin. Tapos alam mo po daddy, alam ko na kung paano isulat ang pangalan ko. May pagmamalaki sa boses ni Seth. Tapos alam ko na kung paano magbilang mula 1 to 20. Excited na kwento ni Seth kay Calix. Nakangiting ginulo ni Calix ang buhok ni Seth. Talaga? Wow naman, ang galing. Gustong makita ni Daddy kung talagang marunong ka na ngang magsulat sa pangalan mo. Pwede ba, kiddo? Yes po. Biglang umalis sa pagkakaupo si Seth kay Calix. Kukunin ko po ang bag ko. Excited na wika nito sa matinis na boses at patakbong pumasok sa silid nito. Nangingiting bumaling sa kanya si Calix at natigilan ito nang magtama ang mga mata nila. What? Calix inquired innocently. Bakit ganyan ang tingin mo sa akin? Umiling siya. Nothing. Pinapangarap ko lang na ikaw na lang sana ang nakabuntis sa akin. Lihim niyang anya. Nakikinita na niyang magiging isang mabuting ama si Calix. Pilit niyang iniisip na napipilitan lang si Calix na pakisamahan si Seth, pero hindi iyon ang nakikita niya. Nakikita niya ang masayang kislap sa mga mata ni Calix sa tuwing tinatawag itong daddy ni Seth. Would she dare hope? Earth to beautiful Ethel. Napakurap-kurap siya nang maramdamang may humaplos sa pisngi niya. Nagtama ang mga mata nila ni Calix. Bahagya siyang nagulat dahil hindi man lang niya namalaya na nakalapit na pala ito sa kanya. Nasaan ka na naman at bakit palagi kang nawawala? Usisa nito sa kanya na magkasalubong ang kilay. Nag-iwas siya ng tingin. Wala, may iniisip lang ako. Mind telling me what you're thinking? Umiling siya. Too personal. Magsasalita pa sana ito nang marinig nila ang matinis na boses ng anak niya. Daddy, Daddy, here po oh, this is my name, ani Seth sa matinis na boses. We'll talk later, anito sa kanya at ginawaran siya ng halik sa mga labi at nakangiting humarap sa anak niya. Bumuga ng hangin si Ethel habang nakatingin kay Seth at Calix na parehong nakadapa sa sahig at nagsusulat gamit ang lapis. Nilokob ng kasiyahan ang puso niya. Pagkalipas ng ilang segundong pagtitig sa anak niya at kay Calix, nagtungo siya sa kusina para maghanda ng merienda para sa dalawa. Idiniposito ni Calix si Seth sa kama nito at pinakatitigan ang bata. Isang araw pa lang niya itong nakakasama, pero magaan kaagad ang loob niya rito. In just one day, this kid managed to enter his heart. Kapag nakikita niya ang masaya nitong mukha, pakiramdam niya ay maayos na ang lahat. Kung sino man ang mga lalaki na tumakbo kapag nalalaman na may anak si Ethel, mga gago sila. Those imbeciles missed the chance to be a father to this wonderful kid. Nang maihiga niya ito, inayos niya ang una nito. Natigilan siya nang may nakitang magazine centerfold sa ilalim ng unan. Nang kuhanin niya iyon at tingnan parang may sumuntok sa dibdib niya sa nakita. Napatitig siya kay Seth na mahimbing nang natutulog pagkatapos ay ibinalik ang tingin sa hawak niya. It was a picture of him in a magazine centerfold at may nakadikit doon na ginupit na picture ni Seth at may nakasulat doon na may daddy gamit ang Crayola. Bumuga siya ng marahas na hangin nang maramdamang parang naninikip ang dibdib niya. Marahas siyang nagbuga ng hangin at ibinulsa ang centerfold. Lumabas siya sa kwarto ni Seth at bumalik sa sala kung saan naroon si Ethel at nanonood ng TV. Hey, hinalikan niya ito sa pisngi at umupo sa tabi nito. Hinugot niya mula sa bulsa ang nakita niyang centerfold sa ilalim ng una ni Seth at ipinakita rito. I saw this under Seth's pillow.
Kinuha ni Ethel ang centerfold na hawak niya at malutong itong napamura. Mapapatay ko talaga si Beth. Galit na wika nito. How dare she do this to my son? Nanggagalaiti ito at namumula sa galit ang mukha. That's okay, Ethel. Anya, saka humarap dito. I'm sure Beth means well. Hindi maipinta ang mukha nito. Pero wala naman siyang karapatan na gawin sa anak ko to. Seth doesn't need a father. I disagree. Calix cut her off. Nakikita mo ba kung gaano kasaya yung bata? Matalim ang matang tiningnan siya ni Ethel. Masaya siya ngayon, pero paano kung magsawa ka na at dumating ang araw na ayaw mo na sa amin? Sobra-sobrang sakit ang maidudulot niyon sa anak ko. I don't want that day to come. Ayokong masaktan ang anak ko, Calix. Tumiim ang bagang niya. Nag-uumpisa na siyang mairita kay Ethel. Ilang ulit ko bang dapat sabihin sa iyo na hindi nga ako aalis at wala akong balak na iwan ka o si Seth? Pinipigilan niya na humulagpos ang inis na nararamdaman. Hindi naman siya aalis. Bakit hindi ito naniniwala sa kanya? Kung lang ang habol niya rito, kaya naman niya iyong makuha sa iba. Napakadali para sa kanya na humanap ng babae na ang mga para sa kanya. But Ethel is different. She captured something in him, and it seemed to him that she didn't even know that. Nagdadalawang isip naman siya na sabihin dito dahil alam niyang hindi rin naman ito maniniwala. Calix was dragged away from his thought when his phone rang. Give me a minute, sabi niya kay Ethel at sinagot ang tawag nang hindi tinitingnan ang caller ID. Hey, who's this? Lander is in the hospital. Boses iyon ni Sean. Nabaril yata ang loko. Napamulagat siya. Ayos lang ba siya? He asked frantically. Saan siya nabaril? What the fuck happened, Sean? Chill, Vargas. Lander is fine, ani Sean. Nasa Romero's Hospital siya ngayon. Kung gusto mo siyang bisitahin, feel free. Pero kailangan ko ng katulong sa pag-aayos ng bahay niyang mukhang dinaanan ng bagyo. He rolled his tongue over his lips. Kailan natin aayusin? Bukas. Free ka ba? Nilingon niya si Ethel at nahuli niyang nakatingin ito sa kanya. Hold on a sec, sabi niya sa nasa kabilang linya at lumapit kay Ethel. Ethel, pwede ba akong sumama sa mga kaibigan ko bukas? May aayusin lang kami. Sa halip na sagutin siya, tumitig lang sa kanya si Ethel na para bang gulat na gulat at hindi ito makapaniwala na nagtanong siya. Ethel, bahagyan niyang niyugyog ang babae. Napakurap-kurap ito. Ha? Kumunot ang noo niya. Papayagan mo ba ako? Bumadha ang pagtataka at pagkailang sa mukha nito. Kailangan ba ang permiso ko? Tumango siya. Oo, baka hanapin ako ni Seth bukas eh. Ayoko namang bigla na lang hindi magpakita. Baka ano na naman ang isipin mo. Nagbaba ito ng tingin. Oo naman, pwede kang sumama. Kahit nakatungo ito, nakikita niyang namumula ang pisngi nito. What could possibly be the reason of her blush? I wonder. Salamat, ganda. Hinalikan niya ito sa mga at ibinalik ang atensyon sa kausap sa cellphone. Sure, Sean. Free ako bukas. Tumawa ang nasa kabilang linya. Really, Calix? Nagpaalam ka talaga sa kanya? Ano mo siya? Asawa mo? He stiffened at what Sean said and then a smile crept onto his lips. That's actually a good idea, my friend. Maybe I should ask her. Whatever, lover boy. Save me the cheesiness. Putol ni Sean sa iba pa niyang sasabihin at pinatayan siya ng tawag. Napailing-iling na lang siya at bumaling kay Ethel. I have to go, beautiful. Paalam niya. Gabi na rin at hindi pa ako nagpapalit ng damit mula kaninang umaga. I feel greasy. Napakagatlabi si Ethel at parang nahihiyang nagsalita. You could stay. Medyo malapad naman ang kama ko. Natigilan siya saka napabaling dito. You sure? Tumango ito.
Pero wala akong damit dito. Bumagsak ang balikat niya. I have to bath and all that. Bakit hindi ka umuwi ngayon? Maligo ka at kunin mo lahat ng kakailanganin mo hanggang bukas. Tapos balik ka rito. Suhestyon ni Ethel habang kagat nito ang pang-ibabang labi. At sino siya para tumanggi? Sigurado ka? Paninigurado niya. Baka napipilitan lang ito. Tumango ito at tipid na ngumiti. Oo, sigurado ako. Lumamlam ang mga mata nito. I want to be with you tonight at may tiwala naman akong wala kang gagawin sa aming masama ni Seth. Gumuhit ang isang ngiti sa mga labi niya. Salamat sa tiwala, ganda. Ethel nodded and pushed him towards the door. Sige na, umalis ka na para makabalik ka kaagad. Okay, I'll be back as fast as I could. Wika niya at nagmamadaling lumabas ng apartment ni Ethel. And for the first time in his life, he moved with a speed of lightning. Nai-excite na siya sa isiping makakasama niya si Ethel sa isang kama sa buong magdamag. He had a problem though. Makakatulog kaya siya habang nasa tabi niya si Ethel sa kama at nagkalapit ang mga katawan nila? Good God! Nanlalamig ang kamay ni Ethel habang hinihintay na dumating si Calix. Nakapaligo na siya at naayos na niya ang silid niya. Pinalitan niya ang bed cover, pillow cover at pati ang kumot ay pinalitan din niya. Kinakabahan siya habang patingin-tingin sa pintuan ng apartment niya. Bakit naman kasi naisip ko pang patulogin dito si Calix? Napatigil siya sa pag-iisip nang makarinig ng katok mula sa pinto. Huminga muna siya ng malalim bago naglakad patungo sa pinto at binuksan iyon. Hi! Anya na may kimingiti nang makita si Calix. Calix smiled back. Hey! Nilakihan niya ang pagkakabukas ng pinto. Pasok ka. Nakangiting pumasok ito. Napapikit siya nang lampasan siya nito at nanuot sa ilong niya ang panlalaki nitong amoy. Naramdaman niyang nanubig ang bagang niya. Shit. Bakit ba ang bango ng lalaking to? Was he seducing her? Because it was freaking working. Inilak niya ang pinto at humarap kay Calix. Nakalagay ang kamay nito sa harap ng bulsa ng jeans at parang naiilang na hindi makatingin sa kanya. Kahit siya naiilang pero nilabanan niya iyon at hinawakan ito sa kamay. Pagkatapos ay hinila ang binata patungo sa kwarto niya. Ethel left the door unlocked in case Seth wakes up. Mahiga ka na, sabi niya habang tinatanggal ang pagkakatali sa buhok. Nakapajama na siya at naka-spaghetti strap na damit. Kaya naman hindi na niya kailangan pang magbihis. Yun ang palagi niyang suot kapag natutulog. Sa kanan ka, sa kaliwa ako. Anya. Ethel heard a chuckle. Nilingon niya ang binata at nakita niyang nakatingin ito sa kama. So, Calix trailed off and pointed the right side of the bed. Matutulog tayo kaagad? Tinaasan niya ito ng kilay. Ano gusto mo? Mag-jack-in poy tayo? We could talk. Suhestyon nito. Tinuro ni Ethel ang wall clock na naroon. Talk? Tingnan mo nga ang oras. 11:00 na. Matulog na tayo. My life actually starts at 11. Tugon ni Calix na ikinataas ng dalawa niyang kilay. Naglakad siya palapit sa kama at umupo sa kanang bahagi ng higaan. So you mean to say, natutulog ka madaling araw na? Tumango ang binata. Yep, kapag ganitong oras, I'm usually getting laid or I'm bar hopping. Nahiga siya sa kama at matalim ang mata na tumingin dito. Sige, kung ayaw mong matulog, lumabas ka at maghanap ka ng babaeng makikipag sayo. Pagkasabi niyon ay tumagilid siya ng higa. Ang likod niya ay nasa kay Calix. Ethel heard a light chuckle followed by a rustling sound of clothes. And then seconds later, may tumabi ng higa sa kanya sa kama at yumakap sa bewang niya. What the fudge? Nakahubad baro ba si Calix? Pasimple niyang pinatama ang siko sa katawan nito at ganoon na lamang ang panunuyo ng
niya nang maramdamang wala ngang suot ng pang-itaas ang binata. Temptation. Napakagatlabi si Ethel nang maramdaman niya ang matitipunong ng binata na nakadikit sa likod niya. She was wearing a spaghetti strap, kaya naman ramdam niya ang init na nanggagaling sa katawan nito. And not to mention his arms draped over her waist. Damn it! Kinapos siya ng hininga nang maramdamang pumasok ang kamay nito sa likod niya at inianhok ang suot niyang bra. Pagkatapos ay dahan-dahan iyong sa kanya. Calix, she was breathing heavily now. His lip, her nape. Sabi sa nabasa kong article, masama raw sa babae na matulog na may suot na bra. Mahigpit siya nitong niyakap mula sa likuran at bumulong. Good night, my beautiful Ethel. Nakabalik na sa wakas ang normal niyang paghinga. Good night, Calix.